Anak, ikaw na yan. Wow, konti lang yung dumalaw sa'yo. Pero, mahal ka naming lahat, ha? Alam mo ba, nung bata pa lang ako, idol kita. Kasi akala ko superhero ka. Kasi ang dami mo nang ginagawa para sa amin. Pero hindi ka pa din napapagod. Pero, one morning, na ni Papa Lord. Wala na yung superhero namin. Sayang, dami ko pa namang gusto ipaturo sa'yo. Kasi nga idol kita. Grabe talaga itong si Martin, oh. Oh, nakita mo, napaka-sentimental, oh. Hindi pa kayo kasal. Naku, ito nasuot niya. Mukha na ngang basura to, eh. Huwag na muna natin itabi yung mga gamit ni Marty. Hindi ko pa kaya, Nay. Selma. Baka kasi mahulog si Mama, ha? Hindi, Ma. Akain mo ko. Malapit na tayo. Talaga? Yes. Oo. Ano ba kasing meron? Bakit ayaw mo pong sabihin? 3, 2, 1, tada! Breakfast para sa pinakamaganda at pinakamabait kong nanay. Salamat mga anak! Oh, Ma, kain na. Ang swerte ko talaga sa inyong tatlo. Ito, initay natin. Halika na. Atak na tayo. Ay, ang sarap. Ang sarap po. Did you like? Ma, bubuksan ko na nga. Sige, sige. Parang pinagandahan Hindi pa ako talaga. kumakain, eh. Juice, meron ka na? Magandang umaga, Iha. Dito ba nakatira si Selma Nieva? Mama, may pulis! Selma? Nay. Mrs. Po. Kayo ba si Mrs. Selma Nieva? Opo. Mga polis po kami ng SPD Station 1. Aparito po kami para arrestuhin kayo. Sa kasong stapa. Kunin ang mama ko! Ano nangyayari? Huwag niyo po kunin si mama! Sasa mo. Hindi ko ito naiintindihan. Teka lang. Sandali, bakit po? Ma'am, Sandali. sa estasyon na lang namin papaliwanag lahat, ma'am. Sumama na lang kayo, ma'am. Sir. Tatawagan ko si Ernie para maasikaso ka niya doon. Ay, mga bata. Ako na bahala sa kanila. Sige, sige. Princess. Sorry, nanay na. Sige po, ma'am. Tara na po. Sir, nadamay lang naman kami ng asawa ko dun sa investment scam na sinasabi niyo ho. Bakit hindi niyo hanapin yung may-ari ng pegging investment company na yun? Sir, kilala si Selma na mabuting tao sa lugar namin. Hindi siya gagawa ng kahit anong bagay na kakasira ng pangalan niya. Mrs., hindi naman po kami nagsampa ng kaso sa inyo. Sila po. Po.
Ate Helen to. Sarili kong pinsan, kinasuhan ako. Pansamantala, misis, dito muna kayo manatili sa amin. Habang di pa kayo nakakuha ng abogado. Sir, narinig mo ba yung sinabi ko? Wala akong kasalanan. Wala kami kasalanan. Wala! Ma'am, pag nakakuha kayo ng abogado, pwede kayo mag-post ng bail. Kapag na-approve, pansamantalang makakalaya po kayo habang dinidinig ang kaso nyo. Sir, biyuda si Selma. Yung helper nila hindi stay in. Sinong mag-aalaga sa mga anak niya? Ikaw? Pasensya na po ka, pero hindi po kami makapagdesisyon sa paglaya ni Miss Neva. Oh, kumusta naman? Natitinga siya. Oh, itutuloy ko yung kaso ko, ha? Ah, sige, sige. Tita Helen, sandali lang po. Alam mo, Princess, kung nagpunta ka lang dito para i-atras yung kaso sa nanay mo, nag-aaksaya ka lang ng oras mo. Tita, please. Sabi po sa akin, isa daw po kayo sa mga nagkaso kay Mama. Tita, alam niyo naman yung sitwasyon namin. Si Mama na lang ang magulang namin. Nakakaingit ka naman, Princess. Nakakaingit ka. Buti ka pa, may mga magulang ka pa. Ako, eto. Namatay ang nanay ko nang dahil sa mga magulang mo. Hahaba pa sana ang buhay niya eh. Kung di dinali yung pera pang-dialysis ng nanay ko. Dahil lahat yan gawa ng mga magulang mo. Alam mo, wala ka na magulang. Wits na kayo, di ba? Wala na din ako magulang eh. Intindihan mo ba? Tita, hindi naman kasalanan ni Mama at Mama yun. Naloko rin sila. Alam mo, Princess, huwag mo na pagtakpan yung mga magulang mo. Mga scammer sila, mga manloloko. Tita, please. Maawa na po kayo kay Mama. Maawa na po kayo sa amin. Alam mo, Princess, ha? Hindi na maibabalik ang buhay ng nanay ko kahit anong gawin mo. Dahil lahat ng yun, magulang mo ang may gawa nun! Tita! Oo nga, no? Ma'am, pasensya na po. Yun. Hindi po talaga pwede. Nakita yun, ah. Teka, ba't niya kinukuha yung sasakyan namin? Lola, Nay. Lola, sino po sila? Bakit po nila kinuha yung kotse namin? Mga taga-bangko sila, iha. Kasi matagal nang hindi nakakahulog ng bayad ng tatay mo, kaya kailangan nila kunin ang kotse ninyo. Pasensya ka na, ha? Ay lang po yun, Nay. Kotse lang po yun. Kahit pa Jack, kaya naman po. Sasapat naman na siguro to sa... para dun sa professional fee ng lawyer. Nakausap mo na ba yung abogado ko rin eh? Kailan daw ba yung bail hearing? Selma, hindi eligible sa bail ang estafa case mo kasi malaking pera ang involved. Paano na yung mga anak ko? Bawa naman sila. Pagsubok lang ito sa pamilya ninyo. Matatapos din ito.
Sana nga, Ernie. Sana nga. Hindi pwede to. Itatanong ko sa abogado ni Selma kung anong pwede nating isampa sa mga taga-bangko na yan. Ano yun? Basta-basta na lang silang pupunta rito na walang pasabi tapos kukunin nilang mga gamit ninyo? Ay, mali yun! Eh, matagal na daw pinadala mga papeles na yan kay Martin. Kaya lang itinago niya dahil ayaw niya yatang mag-alala ang pamilya niya. Siguro iniisip niya na makakahulog pa siya. Kaso, kinamatayan niya. Ate, okay ka lang? Ano po ba yung binabasa nyo? Sorry, may isa pa kasi akong letter na nakita sa mga gamit ni Pau Pau. Ano yan? Patingin? Hala. Iniilit na rin ang bangkong bahay ninyo. Wala na rin kayong bahay. Magiging homeless na po ba tayo? Akala ko mali yung nabasa ko. Yung pala, tama. Kamusta ka na, Lucky? Kami, eto. Nauubos na yung mga properties namin. Doon muna kita ipapark sa may bike shop, ha? Kasi malapit na kaming umalis dito. Ayan, malinis ka na. Andoy, tara na. Ate, mahirap na po ba tayo? Kaya sa kalye na po tayo titira? Ba't di po na po ba tayo? Kaya nangyayari sa atin to? Ito po ba yung karma? Hindi ito yung tinatawag na karma. Ang tawag dito ay test. Bakit tayo, ate? Naaalala mo ba yung laging sinasabi ni Pao? Minsan, nagtatago ang araw. Pero, mas maa-appreciate mo ito kapag mas uminit at mas lumiwanag ito. At pagkatapos ng ulan, Ang magandang rainbow. diba? Kaya Andoy, huwag kang mawalan ng hope. Kapit lang, may lucky tayo. Oh. Kaya, hindi tayo mauubusan ng swerte sa buhay. Di na talaga linubayan ng problema ang pamilyang ito. Good morning po. Oh, bakit parang ang lulungkot niyo po? Princess, ayoko na sanang sabihin sa inyo to. Pero paubos na ang ipon ng mga magulang ninyo. Wala na tayong pambayad sa abogado ng nanay niyo. Paano po makakalabas si nanay niyan? Sabi ko sa kanya na kumuha na lang tayo ng Pau lawyer para libre. Pero kailangan pa rin nating bayaran ng unang abogado niya. Ang sabi ni Selma, kailangan daw magbenta na daw ng mga gamit dun sa surplus store. Eh, ayoko naman sana pumayag sa ideya niya. Pero, yun ang sabi niya, yung tanging paraan para mabayaran yung abogado niya. Princess, kayo nang bahala mamili ng mga gamit na ibibenta, ha?
This honorable court is now ready to render its verdict in the case of the people of the Philippines versus Selma Nieva. After careful consideration of the evidence presented before this court by both parties, the court finds the defendant guilty of estafa beyond reasonable doubt. The defendant's deceptive actions have caused substantial harm to 32 complainants, pursuant to Article 315 of the Revised Penal Code. The defendant is sentenced to 20 years imprisonment. Restitution to the complainants is ordered. The verdict is final. Court is adjourned.